So hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ito pag-usapan po natin, may nangyari na naman daw po no, dyan sa West Philippine Sea. Pag-usapan po natin ito, but before tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, sa baba ng video na to mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? So ito, mga sangkay, tingnan po natin itong balita. Ngayon, tungkol po dito sa nangyari. Ito ay bago na naman po mga sangkay na ginawa nila sa ating mga ito po yung mga nagbabantay. Nagkakaroon po sila ng aerial surveillance. Then, ito ang nangyari. May isang helicopter na bumuntot daw ng bumuntot mga sangkay. Tingnan po natin. Sa isinagawang aerial patrol ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Baho de Masinloc ngayong araw, namataan ang pag-aligid ng isang helicopter. Ayan na naman mga sangkay, no? So, itong Baho de Masinloc, ito po ay ang dyan po sa may Scarborough, no? Banda. Na kung saan, dito po mainit po ang mainit po ang kumprontahan mga sangkay na magkabila ang panig. Nagkakaroon po talaga ng mga radyohan yan. Yung TCG, maging ang CCG. Ngayon, tingnan po natin ang balitang to. Ng China. Para sa iba pang detalye, alamin natin sa ulat ni Patrick De Jesus. Live. Patrick? Audrey, nakasama nga tayo sa aerial surveillance kanina ng BIFAR sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. At sa unang pagkakataon ay mayroong bumuntot sa atin kanina na helicopter ng PLA Navy ng China. Sa gitna ng maritime survey ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ngayong Lunes sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal, bumuntot ang isang helicopter ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China. Ayun. So ito ay bago na naman mga sangkay, no? Actually, delikado po itong ginagawa nila eh. Nakaraan mga sangkay, 'di ba? Yung ang nangyari naman, naglabas po ng flare yung isa sa mga Air Force nitong mga singkit. At ito, helicopter na naman mga sangkay. Pataas ng pataas po yung level ng kanilang ginagawa sa ating mga kasundaluhan na nagbabantay dyan sa ating teritoryo. Talagang aggressive po sila. Kasi nga po, isa sa mga nirarason nila, andito daw po sa Pilipinas itong Amerika at meron po mga EDCA sites. Tapos mga sangkay, nito na naman, nai-issue na naman po sa ating bansa, nanawagan po mismo itong China na tanggalin na itong missile system na nasa pagkakaalam po nasa lawag po yan mga sangkay, no. Ngayon, ewan ko anong mangyayari, anong kahihinatnan neto itong nangyayari ngayon dyan sa West Philippine Sea. Pero naway hindi na po tayo umabot mga sangkay sa mas malalang kumprontahan ng dalawang panig. Mas dumidikit ang naturang helicopter ng China sa pagkakataong lumilipad sa ibabaw ng laguna ng Panatag Shoal ang Cessna Caravan plane ng BIFAR. Simula kanina pa nakasunod itong helicopter ng China dito sa ating sinasakyang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kung makikita nyo naman, napakalapit nitong helicopter ng China dito sa eroplano ng BIFAR na nagsasagawa ng maritime patrol dito sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Hanggang 6 na metro lumapit ang helicopter sa eroplano ng BIFAR. Sa pamamagitan ng radio challenge, nagbabala ang mga piloto ng BIFAR sa helicopter ng PLA Navy. Ayan, mga sangkay, yan ang matinding kumprontahan nila dyan. Radyuhan ng radyuhan. Sasabihin ng mga Pinoy, no? Sasabihin po ng mga Pinoy dyan na kayo, wala na kayo sa lugar. Dapat umalis na kayo dito dahil amin to. Ganun din ang gagawin ng kabilang kampo. Itong China, sasabihin din nila na wala na kayo sa lugar, kayong umalis dito. Teritoryo namin to.
So, ganyan po ang nangyayari dyan mga sangkay. Ilang beses na po natin na witness mismo sa mga balita. Mula po mismo sa pag hindi Navy natin, mismo galing sa mga PCG natin. Yung mga kuha ng video kung paano nagkakaroon ng radio challenge. Both sides, Pilipinas at China. So, agresibo po talaga ngayon ng China mga sangkay. Kasi, alam po nila na ang buong paligid ng West Philippine Sea ay may likas na yaman at ito po ay ang oil and gas. Yan po yung kanilang gustong makakuha dyan. Na mapanganib ang kanilang paglapit. Chinese military helicopter. Yan. Kita nyo mga sangkay? You are violating the flying air safety prescribed by the FAA and ICAO. You are flying too close to our position at less than 50 feet. You are endangering the safety of our crew and passengers. We are Philippine government aircraft. Perform your command date, fly and conduct maritime survey over Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal within our exclusive economic zone. Be wary of safety and distance your aircraft from our position. Naispatan din 25 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc ang warship ng PLA Navy. Kita nyo? Hindi lang helicopter ang mayroon mga sangkay. Mayroon pang warship. Kung saan posibleng nanggaling ang helicopter ng China. Hanggang sa ikalawang aerial inspection ng Marpat ng hapon, sumusunod pa rin sa eroplano ng BIFAR ang PLA Navy helicopter. Na-monitor din sa maritime survey sa Bajo de Masinloc ang isang barko ng China Coast Guard at 6 na Chinese maritime militia vessel sa labas ng lagoon. Sa loob, mayroon na 2 magkatabi na barko ng maritime militia. Hindi ito ang unang beses na pangaharas ng China sa airspace. Noong nakaraang buwan ay nagpakawala pa ng flare ang mga fighter jet ng PLA Air Force sa magkahiwalay na maritime patrol ng Philippine Air Force at BIFAR. Audrey, walang naging radio challenge mula sa panig na mga asset ng China sa maritime patrol ng BIFAR kanina. Nakalipad nga ng 100 feet above sea level yung Cessna Caravan plane ng BIFAR sa mismong ibabaw ng bahura ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Yung mga patrolya nga kagaya nito, Audrey, ay bahagi ng pagtitiyak ng presensya ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Okay, so, iyan po ay utos ng ating presidente mismo, mga sangkay, na magkaroon po ngayon na mas malawakang presensya ang ating mga sundalo dyan sa ating teritoryo. Dahil kung mapapansin po natin, papalapit po kasi ang ang puwersa ng China, mga sangkay, doon po sa tinatawag na exclusive economic zone ng ating bansa. Pumapasok po sila ng pumapasok ng husto. Ngayon, ang utos po mismo ng presidente natin na magpadala pa po. Nakaraan mga sangkay, di ba, naibalita natin na mismong ang Secretary of Defense ng Pilipinas na si Gibo ay nag-utos na magpapadala daw po ng mas marami pang mga sundalo doon po sa Palawan. Yung Palawan, harap po yan mga sangkay ng West Philippine Sea. So ngayon, klaro po ang sinasabi mga sangkay ng media na itong mga ganitong klaseng aerial operation or surveillance, ito po ay bahagi ng pagpapakita ng presensya, malawak na presensya ngayon mga sangkay, ng ating mga sundalo dyan sa West Philippine Sea. So ano po ang inyong komento? Just comment down below. Now guys, pakisubscribe po yung ating YouTube channel. Huwag niyo pong kailimutan. At ayun, God bless everyone.